Magandang araw sa inyo mga kapugi. Isa na namang maulan na kaganapan dito sa taas ng bundok. Habang naglalagay tayo dito ng gapangan ng upo ay kinagat pa tayo dito ng bubuyog. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Simula pa ng madaling araw ang pagbuhos dito ng ulan, kaya madulas na naman ang daanan dito papunta sa taas ng bundok. Pero okay lang din ito sa amin mga kapugi. Maganda din ito kung paminsan-minsan ay umulan para ang tanim namin dito sa taas ng bundok ay laging madidiligan. Malapit na ditong gumapang ang tanim nating pipino, kaya bago yung mabong ito, ay binungkal ko na muna ang lupa sa bawat gilid nito para makagapang na maayos itong ating ugat ng ating halaman mga kapugi. Pagkatapos ko mag-asikaso dito sa tanim nating pipino, ay pumunta ako dito sa may kawayanan para kumuha ng gapangan ng ating upo mga kapugi. Nakaraan kasi ay hindi ko yun natapos. Hindi ko naman kasi ito minamadali dahil hindi pa naman ito gaanong gumagapang. Karamihan sa mga nakuha ko ditong kawayan ay mga naputol na. Ang kinukuha ko lang kasi dito yung mga maraming sanga. At para makatipid na din dito sa kawayan mga kapugi dahil marami pa kami ditong paglalagyan tulad ng sitaw na unti-unti na din yung mayabong. At kung napansin nyo mga kapugi na mag-isa lang ako dito sa itaas ng bundok, abala kasi ang aking biyanan doon sa kanilang bahay. Umagawa kasi siya ng mantika mula sa bunga ng nyug na gagawing pasalubong ng aking biyanan na babae. Magbabakasyon kasi siya doon sa kanyang kapatid sa lugar ng Ilocosur. Bali pa putol-putol dito ang ulan mga kapugi. Nagkakaganito kasi ang panahon natin dahil merong bagyo doon sa Mindanao. Tahimik ako naglalagay ng kawayan dito sa itaas. Hindi ko inasahan na may bahay na pala dito ng bubuyog sa puno ng nyug. Itong sunod na paglagay ko ng kawayan ay dito ko na nagalaw ang kanilang bahay. May bahay pala dito ng bubuyog dito sa dahon ng makapugi nyug. Nasagi kasi ng sanga ng kawayan kaya nabulabog sila. Tatlo yung kumagat sa akin. Iba sila dito. Tapos ang sunod ko na paglagay dito ng kawayan ay lagi na ako dito naka-alerto. Baka matatamaan na naman ang kanilang bahay at mahabol na naman ulit tayo. Pinabayaan ko na lang din na dyan sila tumira mga kapugi at pinagpatuloy ko na lang yung mga ginagawa ko dito. Sakto pagkatapos kong gumawa dito ng trellis mga kapugi ay bigla na naman ditong umulan. Pero pinagpatuloy ko pa rin dito sa pagkuha ng kawayan. Maganda nang matapos na natin dito para sa ibang area na naman tayo magtatrabaho. Aalisin ko lang sana itong dahon na nakaharang sa daan mga kapugi dahil mababa na kasi ito. Kaso may bigla akong naisip na gawin dito kaya kumuha lang ako dito sa magandang parte at yung sobra na dahon ng nyug ay tinapon ko na. Kaya panoorin nyo na lang kung anong gagawin ko dito mga kapugi. Dito nga pala ay nagbilang ako dito hanggang 6 at dapat ganon din sa kabila at napansin ko ay sobra dito ng isa kaya kinuha ko na.
Sa paggawa ko nito mga kapugi, kahit saan mo ito pwede gagamitin. Pwede maging pugad ng manok, lagayan ng mga gamit, at nakadepende sa'yo kung paano mo siya mapapakinabangan. Sa akin kasi ay pinako ko nito sa puno para may paglalagyan tayo dito ng mga gamit sa pagluluto. Lagayan ito ng asin tsaka kan mga kapugi. Yan, magic sarap. Dito yung lagayan namin ng asin. Kaya para madali lang makuha ay gumawa tayo ng lagayan. Dahil basa na itong ating damit na ginagamit, kaya sinampay ko na muna dito para matuyo at pumunta dito sa aming tanim na kamote para kumuha dito ng mga talbos na ihalo natin dito sa ating lulutuing ulam dahil sa oras na ito ay tanghali ng mga kapugi. Nagbaon lang ako dito ng kanin dahil dito tayo magluluto ng pang-ulam natin. Medyo mahangin na nga dito at makulimlim na din ang kalangitan dahil sa ako lang dito mag-isa kakain kaya konti lang yung kinuha nating talbos ng kamote. Simpleng ulam lang yung lulutuin natin dito mga kapugi. Igisa lang tayo dito ng sardinas at ihalo itong talbos ng kamote. Kung napapansin nyo ay may naririnig kayo ditong sasakyan. Nasa itaas tayo dito ng bundok mga kapugi. Kaso sa ibaba nito ay malapit na ito sa kalsada. Simula dito sa treehouse ay nakikita ko pa yung mga dumadaang sasakyan. Kaso kapag kinuhaan natin ng video ay hindi ito abot ng kamera. Kain po tayo mga kapugi. Ulam po natin ngayon ay ginisang sardinas na may dahon ng talbos ng kamote. Dala lang tayo dito ng kwan ng kanin natin mga kapugi. Ayan po. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.